Kain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narating niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong mga narinig na pagbasa sa araw na ito, sadyang kailangan natin iwasan, pero kailangan aware tayo sa ating pong mga nagiging pag-uugali kasi mahirap po yung magkaroon tayo ng attitude na self-entitlement. Yung self-entitled tayo, yung sinasabing para bang karapatan natin na tayo ay tulungan, karapatan natin na dapat tayong bigyan, dapat tayong asikasuhin, dapat tayong itrato ng tama, no, yung ini-impose natin yung ating pagiging kung sino tayo. No? Para bang taga-solidad ako, kaya dapat akong mauna, dapat ako ang bigyan. Yung mga ganong pag-uugali po, no? Yung ganon ay hindi makakabuti, lalo tigit pagdating natin sa relasyon natin sa Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang galit, no, ng Diyos kay Haring Solomon dahil sa kanyang pagsuway, no, o hindi pagtupad sa kasunduan na dapat niyang ipinagpapatuloy, kasunduan pa ni David na kanyang ama at ng Diyos. Napakatinding ginawa ni Solomon dahil siya po ay nagpadala, no, sa mga pagano na kanyang naging asawa. Siya po ay sumamba sa mga kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan na labis na ipinagbabawal ng Panginoon. Ilang beses niyang kinausap si Solomon pero hindi ito nakinig, kaya sa ating narinig na pagbasa, ito na ang hatol ng Diyos. Kahit mahalaga, no, sa Diyos ang kanilang kasunduan ni Haring David, ay hindi niya pinalampas, no, itong si Solomon. Kailangan disiplinahin, kailangan turuan ng leksyon itong si Solomon. Kung kaya't nahati, no, sa 10 ang kanyang kaharian. At doon na nagsimula, no, na
magkagulo, magkaaway-away, at isang bansa na lang, no, yung naiwan para magpaalala lagi, no, ng tipan ng Diyos at ni Haring David. So, kung titingnan niyo, no, yung kasaysayan ng Israel, iisang bansa lang ito pero naghiwa-hiwalay dahil lamang sa pagsuway ng hari o ng Israel sa kanilang kasunduan sa Diyos. So, hindi ibig sabihin kayo ang bayang pinili ay i-spoil na, no? Kumbaga, i-spoilin na o kaya pababayaan na kasi kayo ang favorite, kayo ang anak ng Diyos o kayo ang piniling bayan ng Diyos. Pag nagkamali at sumuway sa kanyang utos, may naghihintay din na consequence ang kanilang desisyon. Kaya nga sa Ebanghelyo, isang babaeng na lumapit kay Jesus na itinuturing na hintil o pagano, hindi kabilang sa lahi, no, ng Israel, pero ang tingin namang Hudyo para sa kanya ay isang pagano. Pero yung attitude, no? Kasi nga, yung mga kausap ni Jesus, yung mga bayan na kanya pinupuntahan, madami yung nag-aangkin na, Hudyo kami, kapwa kita, Israel tayo, kaya dapat mo kaming tulungan, pero hindi nagtataglay ng kababaang loob, hindi nagtataglay lalo tigit ng pananalig. Kaya itong babaeng ito na may anak na inaalihan ng demonyo ay nagpakumbaba at taglay ang pananalig, tinulungan siya ni Jesus. Kaya muli, no, sana po iwasan natin, no, na minsan sasabihin, bakit ganun? Araw-araw ako nagsisimba, Lord, bakit hindi mo pinakikinggan ang panalangin ko? Bakit ganun? Araw-araw ako nagdadasal sa iyo, bakit hindi mo ako pinagagaling sa aking karamdaman? Yung mga ganon, yung baka nauuwi tayo sa self-entitlement natin na hindi porket Katoliko tayo na sinasabi, Katoliko ako, kaya dapat pakinggan ako ng Diyos, dapat patamain ako sa loto, dapat paghimalaan ako, dapat mga ganyang bagay na ini-impose natin sa Diyos kung ano ang gusto natin at sa tingin nating nararapat para sa atin. Kasi ang lahat, no, ay dahil sa awa at grasya ng Diyos. Kahit pari o kahit lingkod ng simbahan, hindi po pwedeng magmataas o magmalaki na pag lumapit sa Diyos, naglilingkod ako, kaya bigay mo sa akin ito. Pero kung hindi naman tayo nananatiling tapat at nananalig sa Diyos, baka isa yun sa sagot, no? Bakit hanggang ngayon di pa pinakikinggan? Baka meron tayong kailangan suriin o tingnan sa ating pong pag-uugali. Hindi tayo dapat mag-impose ng ating pong gusto. Ang kailangan lang, katulad ng babae sa Ebanghelyo, ay manatili tayong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, lalo tigit taglay ang pananalig at pag sinabing pananalig, naniniwala tayo sa Diyos. Amen? Magsitayo po lahat. Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang isang sambahayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan, manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan.
manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo,